Pangsanlibutang ulat. Nilaktawan ang isang utos. Nathaniel, December 23, Ghana. Nasurpresa ang 16 na taong gulang na si Nathaniel habang nakikinig siya sa isang pastor na nangangaral sa kanilang lugar sa Ghana, sa West Africa. Sa kanilang Sunday church, binabasa ng pastor ang Biblia sa pulpito. Si Nathaniel naman habang nakaupo at nakikinig ay nagbubukas din ng kanyang Biblia para sundan ang pagbabasa ng pastor. Sa pagbukas ng kanyang Biblia sa Exodo Kapitulo 20, isa-isang binasa ng pastor ang 10 utos. Ngunit nilampasan ng pastor ang isa sa mga utos. Pagkatapos ng sermon, pumunta si Nathaniel sa pastor para itanong kung bakit hindi niya binanggit ang ika-4 na utos. "Maaari kang sumamba anumang araw," sabi ng pastor. "Hindi mahalaga kung anong araw ang iyong ipapangilin." Lalong lumaki ang pagtataka ni Nathaniel. Hindi niya kailanman naisip na opsyonal ang alinman sa 10 utos. Sa bahay, binasa at binasa niyang muli ang ika-4 na utos sa kanyang Biblia. Binasa niya ang mga salita ng Diyos. "Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ika-7 araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ika-7 araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabbath, at ginawa itong banal." Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 hanggang 11. Nagpunta si Nathaniel sa simbahan na nangingili ng araw ng linggo dahil sa imbitasyon ng isang kaibigan. Kinabukasan, pumunta siya sa pastor ng sarili niyang simbahan para magtanong tungkol sa ika-4 na utos. Ganito rin ang sinabi ng kanyang pastor gaya ng sinabi ng isa pang pastor. "Maaari kang sumamba anumang araw," sabi ng pastor. Si Nathaniel ay nagsimulang mag-aral ng Biblia ng buong taimtim. Saan sinabi ng Biblia na maaari siyang sumamba anumang araw? Nanalangin siya sa Diyos na ihayag sa kanya ang katotohanan. Nakakita siya ng sagot sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 10 na nagsasabing, "Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat." Sinimulan niyang isipin na maaaring mahalaga sa Diyos na ipagdiwang ang Sabado, ang ika-7 araw na Sabbath. Nabalitaan ni Nathaniel ang tungkol sa Seventh-day Adventist, at wala siyang alam na iba pang Kristiyano na nangingili ng araw ng Sabbath. Ngunit walang mga Adventist sa kanilang lugar. Nanalangin siya, "Diyos ko, kung ang ika-7 araw ay tunay na mahalaga sa iyo, mangyaring himukin ang mga Seventh-day Adventist na pumunta sa aming lugar at magsagawa ng mga pangangaral dito." Naisip niya na ang sagot sa kanyang panalangin ay magpapatunay ng 2 bagay, na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin, at ang Sabbath ay mahalaga sa kanya. Paulit-ulit niya itong ipinanalangan araw-araw. Sa loob ng 8 buwang araw-araw na pananalangin ay dumating din ang mga Adventista. Tuwang-tuwa si Nathaniel. Sa pagtatapos ng mga pagpupulong para sa Ebanghelyo, si Nathaniel ay nabautismuhan, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae na kasama niyang dumalo sa mga pulong. Sa kabuuan, 50 katao ang nabautismuhan, at isang simbahan ng Seventh-day Adventist ang nagbukas sa kanilang lugar. Ngayon, si Nathaniel ay isang 23 taong gulang na estudyante sa universidad na nag-aaral upang maging isang guro. "Sinagot ng Diyos ang aking mga panalangin," sabi niya. "Bago pa man dumating ang mga Adventist sa aming bayan,
Nakakuha na sila ng isang kaluluwa. Ang bahagi ng ating 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong sa pagpapalawak ng Seventh-day Adventist education sa Ghana. Ang pondo ay mapupunta sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan at dormitoryo sa Nursing and Midwifery Training College, na nagbukas na mayroong 22 mag-aaral lamang noong 2015 at mayroon na ngayong 770 na mag-aaral. Mataas ang demand, at walang kapasidad ang paaralan na tumanggap pa ng karagdagang mga mag-aaral. Ito ay isang tunay na paaralang misyon, kung saan 30% lamang ng mga mag-aaral ay Adventist. Maraming estudyante ang sumasali sa simbahan bawat taon. Salamat sa pagsasaalang-alang sa isang mapagbigay na 13th Sabbath offering sa darating na ika-30 ng Disyembre.